ang bagong drinking bowl ni Hello everyone. This is me again, Mers and Family channel. So guys, update ng ating mga fur babies. Alhamdulillah, they are now in their 23rd day today. Alhamdulillah. So they're healthy. At saka si Yushi, super responsible mom. Thanks God, alhamdulillah. Welcome home, Daddy Abdullah. So, salamat sa safe ang arrive mo dito sa South Korea. Thank you, Lord. Alhamdulillah. So, ito ngayon ang ating ito yung pang last na last born ni Yushi. Ito naman ang pangalawa, makulit. Ang kulit-kulit ni pangalawa. Ito naman, babe lang siya. Naglalarong mag-isa. Ayaw. Yusue. Dito to niriwa. Dito wis. Ay ko ikom supalpalin. Wow. 많이 했으니까. 셋째는 계속 자고 싶고 안 열고 싶어. 얘네들은 많이 노는데. 이거 그래. 야야야야 혀. Hi everyone! Good morning! Good afternoon na pala. Past 12 na. So medyo tinanghali tayo ngayon kasi tignan nyo naman ang weather ng South Korea. Madilim. Umuulan guys. So medyo malamig pa din. So, outfit check muna tayo guys. Tingnan yung outfit ko ha. Oh, diba? Magtrabaho muna tayo, magtrabaho. So, nandito na pala si Daddy Abdullah. Dumating na. So, back to normal na tayo. Magtrabaho na kasi. Nakakahiya din naman. Ano ba yan? Masikip yung tignan naman dito yung pagka-parking. Hindi ako makapasok. Ay. Yan. Dito ako sa kabila dumaan. Yan guys. Medyo hindi na ako nakakapag vlog ng ngayon, ng everyday, pabalik-balik kasi yung pabalik-balik lang yung routine ko kasi. Pero try pa din akong So ngayong araw na ito, ang dami naming dapat trabahuin. So siguro araw-araw na akong papasok doon sa namin para malibang din naman ako. So, papunta na kami guys. Papunta kami doon sa aming storage or yard. So, marami kaming gagawin doon. At ito na nga. Medyo makulimlim ang ating panahon. May umuulan. Ayan na si Daddy Abdullah. Peace daw. Peace be with you all. Hi guys. Nandito na ako guys. Nako, hindi ko alam kung anong uunahin ko.
Ang lamig pa naman. Nasira kasi yung isa naming heater, kaya bibili uli ng heater. Kailangan may heater eh. So dahil sobrang ang daming sobrang marumi yung natin paligid, kaya nagwalis-walis muna ako. Bago ako mag-start, magwalis muna ako. Iyan, kailangan namin i-arrange ito kasi dyan sa likod gagawa kami ng maliit na office para pag dito na lahat yung mga paperworks dito ko na gagawin. At the same time, pag may gagawin na inuutos din si Daddy Abdullah, so dito na lahat, hindi na ako pabalik-balik sa bahay. Yan, so kailangan ma-arrange ito lahat. Yan, lilinisin natin lahat yan, guys. Hindi ko yan maubos lahat. Siguro mga ilang piraso lang kasi tanghali na eh. So, i-arrange pa namin dito. Walis muna ako kasi ayaw ko magtrabaho ng sobrang malikabok marumi. Walisan muna na. Ayan, suot tayo ng gloves, guys, kasi malamig. Maghuhugas ako ng mga washing machine. So malamig ang tubig dito, wala kasing heater. Kaya yan. Si Daddy Abdullah may nilalakad lang sa labas. Ang lamig. So siguro sa lahat ng mga naging work experiences ko dito sa South Korea, ito lang yung trabaho na gusto ko. Hindi ako na-stress at happy ako. So wala akong nararamdamang stress. So iba talaga pag nagtatrabaho kang walang amo, yung ikaw ang amo. Ikaw ang bahala sa oras mo. So walang nag-uutos sa'yo, ganyan. So ito yung pinaka-happy ko na na work. At saka sa ginagawa kong ito, alhamdulillah, proud na proud ako kasi yun na nga, yung nagtatrabaho ka sa sarili nyong sarili nyo lang, walang amo, walang boss, walang naninigaw, kaya I feel freedom, may freedom ako sa mga trabahong ito. Actually, nung dumating ako dito sa Korea, ang una ko talagang trabaho, naging factory worker ako ng isang yung nagpipintura ng mga sapatos. Yun ang napasukan ko unang-una. Di ako nagtagal doon, 3 months lang ako kasi mabaho yung pintura ng mga sapatos, maamoy. Ako naman mahina yung lungs ko, talagang masakitin ako mula pa nung bata. Kaya hindi ko kinaya. So, yun ang reason na nagmamalakas yung kumbaga naglakas loob ako na mag-apply noon as a teacher, kahit I'm not a teacher in profession naman, pero yung course ko naman na natapos, malapit lang naman sa teaching din. So, sinubukan ko na din at sa awa naman ng Diyos, nakapasok ako. Yun na nga, yung teaching experience ko dito sa South Korea, sumatotal na sa 14 years. At saka pagkatapos ng 14 years, nagtrabaho uli ako ng company, sa stationery company, kasi kailangan ko na ding yung oras ko, kailangan ko na ding i-timing doon sa oras ng aking anak. So, yun ang naging story. Ang dami kong naging naranasang trabaho din dito sa Korea, hindi madali. Talagang kailangan sipag at tiyaga talaga. Plus may anak ka pang maliit, wala kang ibang maaasahan. Pag nasa ibang bansa tayo, akala lang ng iba, masagana ang buhay, mayaman, maraming pera. Pero kung tutuusin, mas mahirap pa kami dito. Mas mahirap dito tayo sa labas. Kasi wala tayong ibang inaasahan, lahat. All around po.
Actually, hindi madali hanapin yung pera dito sa labas, pero kailangan lang ng sipag at tiyaga. Kahit anong trabaho, basta marangal. Sobrang hirap din ang naranasan ko nung ako'y nasa Pinas. Dahil hindi naman kami mayaman. So, kailangan ding talagang magsikap para maabot mo lang talaga ang goal mo. So, ang goal ko lang naman talaga noon ay makapagtapos ng pag-aaral. Yun talaga. So, hindi ko talaga ina-allowed yung mga distractions. Lahat-lahat. Kahit ano pa man ang nangyari, pag talagang hirap na, iiyak mo lang, iiyak ko lang. Pagkatapos punas sa luha, tapos na naman, tuloy na naman ang araw, iyak, kahit wala nang makain, kahit sobrang hirap. Kasi ang goal ko talaga ay talagang makapagtapos ng pag-aaral kasi nakita ko na yung future ko eh. Kung hindi ako makapagtapos ng pag-aaral, talagang tuloy-tuloy na yung paghihirap ko. So, mas advantage din pala pag medyo may pagka-ambisyosa tayo sa ating sarili. Yung mangarap ba tayo, wala namang bayad eh pag nangarap tayo. Basta, siguraduhin lang natin na nangangarap tayo in a right way naman. Hindi naman tayo naliligaw. Basta yun lang, sacrifices, perseverance, at saka ilang beses na rin akong gustong sumuko noon. Sabi ko, wag na lang ako mag-aral kasi sobrang hirap eh. Pero, kumbaga nananaig pa din yung yung iniisip ko na dapat talaga ako magtapos ng pag-aaral. So yun, akala ko yun ang pinakamahirap na naranasan ko sa buong buhay ko. Pero ang realization ko ngayon, kung ano pala yung nararanasan ko noon sa buhay ko, na akala ko sobrang napakahirap dahil minsan one day, one eat, ganyan. Kasi nagtitipid ka, no? Para, kasi yung pag kumain ka ng talagang 3 times a day, of course, mauubos na yung mga allowance mo. So, mamasahe ka pa ng jeep para makapagpunta sa school. So, kaya grabe talaga ang tipid-tipid, grabe ang trabaho, left and right, tapos, mag-aaral pa, papasok pa ako sa gabi, tapos pagdating ng internship ko, basta lang talaga yun, time management. Pero I don't know kung ngayon iniisip ko, paano ko kaya nagawa yung mga nagagawa ko noon. Nalulusutan ko naman yung mga mga problema ganyan. So akala ko yun talaga ang pinakamahirap. Pero nung dumating ako sa Maynila, doon din ako nag-apply ng trabaho. Mahirap na naman ang nadaanan ko doon sa sa Manila. Grabe talaga, grabe, perseverance lang talaga at saka prayer. Nung dumating ako dito sa Korea, akala ko maging okay na ang buhay ko kaagad-agad. Hindi pala. So, kailangan talagang trabahuin. Hindi ako naniniwala dyan sa swerte-swerte. Wala eh. Ang swerte natin ay dapat pagtrabahuan talaga. Para maging successful tayo, perseverance, trabaho, kahit mahirap, kahit nagkasakit. Kasi dito sa Korea, bawal ang sakit-sakit. So, pag nagkasakit ako noon, naghahanap ako ng time na pumunta ng hospital, nagpapadextrose. Pag time na ng oras ko, pinapatanggal ko na yung dextrose sa nurse kasi para papasok na ako. Tapos yung feeling ko groggy pa ako. Yun ang hirap-hirap na mga napagdaanan ko dito sa Korea. Akala lang ng iba na madali. Hindi po madali, talagang mahirap. So pag nandito tayo sa ibang bansa, wala po tayong ibang maaasahan. Hindi, ang maaasahan natin kundi si Allah lang. At saka, yun, mananalig lang tayo. At saka, of course, ang sarili natin ang maaasahan natin. So, kagaya sa amin dito na nag-family na din. So, pag nagkaanak, wala kang ibang maaasahan talaga. Kasi, bakit? Siyempre, yung asawa ko din, naghahanap buhay. Ako din, naghahanap buhay. So, paano na yung anak ko aalagaan? Wala dito, hindi uso dito yung yaya-yaya. Wala yan. So, kailangan talaga maging matatag sa lahat ng oras.
Kasi wala tayong mga kamag-anak. Siyempre minsan din natin may aalis, magkakasakit tayo. So talagang hanap na lang talaga ng paraan. Kumbaga para-paraan na lang talaga kung paano makapag-survive every day. Ayan ang bagong drinking bowl ni Yushi. Ayaw kasi ni Yushi ng yung gusto niya yung mayroong umaagos na May pagka kasi to si Yushi, nature.